Panginoon, salamat sa umaga ito, Panginoon, sa kalakasan na may nagkaroon sa amin. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na may kagaya mo namin, kaya namin pagpupuli, pagsamba sa iyo na ang kalakasan, Panginoon, na bubuhat sa iyo. Kaya hinihingi namin ito sa pangalan ng Kristo Jesus. Kayo po magmuna, Panginoon, sa gawain nito. Wala po kami magagawa, wala kami lisensya at lakas na ibigay sa amin. Dalangin po sa dito namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na pamunta pa naman sa bahay namin. Panginoon, ang iyong pagiging at iyong protection ay natin sa kanya. Hindi sa lahat, Panginoon, ano man ang aming gagawin sa araw nito. Patunayan niyo ang kasulatan ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Hindi sa lahat, Panginoon, ang mga salita mo ng tanahin. Yung po, Panginoon, gawa ang mga salita mo. Marinig namin sa araw nito, Panginoon. Ay may sa buhay po namin. At magamit sa araw-araw nito, Panginoon. Palagi mo, may namin puso sa isipan ng iyo. Dahil ito ang salita ay mahalaga sa bawat isa. Para hindi mo kami malis na natas. Sapagat ang salita mo, Panginoon, ang siya nagbibigay ng kalakasan sa aming espiritual na pamumuhay. Salamat po, Diyos. Muli, O Diyos, pangunahan niyo po ang gawain niyo. Nasa pagkalamin, pinupuli at pinasasalamatan sa araw ito. Sa iyong mapulian at walang diyan. Ngayon, ay naman sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Andiyan na po ba tayong magmuli sa Panginoon? Amen. Sa bawat pong mga pinagdadaanan natin, lagi po tayong tumulong sa ating mahal na Diyos. Lagi po natin alalahanin yung katulad nito na mayroon pong purpose ng Panginoon. Kaya manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Habang po inaayos ang ating monitor, mag-pray po tayo sa ating mga sarili na ang Panginoon ang manahan sa ating puso, sa ating isipan, na laging linisin ang puso natin, ang presensya sa kanyang Jesus. Hallelujah. Sambahin mo God sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon mo, Lord. We pray to Jesus. Hallelujah, Lord! You are great. You are great, God. You are our majesty. Praise you, Jesus. Hallelujah. Worship the Lord in spirit and in truth. Thank you, Jesus. Come in this place with your most precious blood. Wala
hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Kaya tayo pong lahat na binigyan ng hininga ng Panginoon, marapat lamang pinasambahin natin siya habang tayo may hininga. Amin po? Amen. The Holy Spirit.
Diyos natin ang unang-unang nakakaunawa sa bawat isa sa atin. God is so amazing. Hindi siya magaling magaling, pangunawa. Maraming bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay na nabibigyan ng dahilan tayo pinagpala, iniligtas. Nang sa ganon, mabigyan tayo ng dahilan upang siya ay sambahin, purihin ang magsalabatan. Kagabi lang may mga nangyaring sitwasyon, di ba? Kahapon, biglang buhos ng ulan sa Angeles, bilang lakas ng hangin sa Cora. Pero naman natin ang kabutihan ng Panginoon para sa atin. Let us worship Him. Oh Lord, my God. When I lost from water, on sea
Panginoon, na pinagsama-sama mo kami muli, Panginoon, para sa araw na ito. Upang ikaw ay purihin, pasalamatan at itaas sa aming mga buhay, Panginoon. Walang magiging hadlang, Panginoon, upang ikaw ay aming sambahin, purihin at itaas sa aming mga buhay, Panginoon. Walang magagawa ang kalaban, Panginoon, dahil ikaw ang aming dakilang Diyos na sinasamba, pinupuri at tinasasalamatan dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Walang magagawa ang kalaban para kami ay pigilan sa aming pananambahan sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Patuloy mo kami tulungan, Panginoon, na bawat hilinga namin sa bawat araw, Panginoon, na ang iyong mga salita ay aming may pamuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang bawat isa ay nananatili, Panginoon, na patuloy nagnanasa, Panginoon, na ikaw ay aming masamba at may pamuhay ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo po bigyan ang pagnanasa ang bawat isa na ikaw ay palaging masamba, Panginoon, hindi lamang sa araw ng linggo, baging sa bawat sandali, Panginoon. At patuloy po namin tinataas, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na walang sawa, Panginoon, na binibigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang oras, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay maibahagi, Panginoon, hindi lang sa amin, Panginoon, maging sa labas, Panginoon, lahat ng nakakasalamuhan niya, Panginoon, ay binabahagi niya po ang iyong mga salita. Salamat po sa buhay niya, Panginoon. Patuloy po namin sa iyong dinadalangin, na patuloy po siyang bigyan ng wisdom, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, na upang ang iyong mga salita ay patuloy niya pong maibahagi sa amin, at bigyan mo po kami pusong bukas na lagi magpilit sa iyo, Panginoon. Salamat. Nandito po kami, Panginoon, sa aming pagkakaloob ng aming tithes and offering, Panginoon. Lahat nawa na makapagkaloob, Panginoon, ay pagpalain mo po, Panginoon. At nawa, magamit po lahat na malito na salapi, Panginoon, upang lalong lumago ang iyong bahay pa ng bahan, Panginoon, at anong gawain sa sambahan na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Wait na tayo eh. Correct. Hallelujah, Jesus, ikaw in your presence, O God. Ipapasalamat sa iyong kabutihan. So yung topic natin ngayong umaga, paano malalaman kung lumalago na sa relasyon sa Diyos. So last week, napag-usapan natin paano mabuhay bilang Kristiyano na hindi natin ay nilalagay sa walang hindi natin yung biyaya ng Diyos hindi natin binibigyan halaga sa ating buhay. So ngayon, pag-usapan natin paano malaman kung lumalago ka sa relasyon sa Diyos. So mandali tayo manalangin. Lord, kami po ay nagpapasalamat. Last Friday, kami ay pinagpala mo at dinala mo kami ng lingkod mo, Panginoon, your anointed author. Sir Model Lord, si Dulce. Naging blessing siya sa aking Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, ang kanyang declaration sa church na ito, Panginoon, ay sa katuparan niyo. Sapagkat hindi mo dadalhin ang lingkod mo dito kung
walang layunin na nais mo iparating sa amin. Kaya salamat sa kanyang buhay at sa buhay ng bawat isang mga kapatid ko, Panginoon, na kung saan sila kanya-kanyang gumawa ng paraan, o paano naman sa paraan na ma-bless din namin ang iyong lingkod, Panginoon. Sa simpleng blessing para sa kanya, na labis niya ito pinagsasalamatan, Panginoon. Hayag sa kanya at sa kanyang anak na sila po ay nakatunang tingin sa inyo at nagpapasalamat sa inyo. Kay Lord, pagpalain niyo ang bawat isa na iglesia nito ng ayon sa iyong kabutihan. And today, as we go with your word, O Lord, we ask thee, O Lord, pour out thy grace that I will do work not by my own power, not my own mind, but by thy Spirit. In the name of Jesus, ang bawat isa, Lord, anoint everyone to receive your word. Bless us and open our spiritual understanding. Salamat po, O Lord, sa oras na binigay niyo po sa amin, sa umaga nito, sa pagituin ka at pagbulayan ang salita mo. Nang sa ganon, patuloy kami lumago sa katotohanan ng relasyon sa iyo. Amen? So, paano mo malalaman kung lumalago ka na sa iyong relasyon sa Diyos? O paano ka lumago sa relasyon mo sa Diyos? So, madalas, para sa atin, tayo ay naniniwala kapag araw-araw nagbabasa tayo ng Biblia, ay mabilis tayo lumago sa relasyon natin sa Diyos. Tama po ba? Pero alam po ba natin, hindi sapat na basihan yun na tayo ay lumago sa relasyon natin sa Diyos. Dahil kahit natapos mo ito, nabasa ng ang Biblia, 100% at paulit-ulit na binabasa mo ito, ay hindi yung basihan na ikaw ay lumalago na talaga sa relasyon sa Diyos. Kasi marami naman nagbabasa sa salitang nagbabasa lang. So hindi po yan ang basihan. Yan po yung paggulayan natin na ngayong umaga na hindi masama. Tama talaga nagbabasa tayo ng Biblia. Pero yung purpose natin, yung attitude natin, yung perception natin sa pagbabasa ay napaka-importante. So tulad na lang makikita natin sa aklat ng 1. Ang aklat na 1 ay kung saan pinag-usapan dito yung pag-born again. Tulad ng isang Pariseo na nangangalan si Nicodemo, na sinabihan siya ni Jesus. Kasi nung binabanggit ni Jesus na kailangan, unless you are born again, hindi ka daw makapasok sa area ng langit. Maliban na ikaw may panganak sa tubig at espiritu, hindi mo unless you are born of water and spirit, you cannot enter the kingdom. So yung una makita, yung pangalawa makapasok. Tama? Yan ang sinabi. At hindi ito naunawaan ni Nicodemo. Kaya siya nagtanong. Si Nicodemo, isa siyang tagapagturo. Di natin alam kung ilang beses na niya binasa yung kasulatan. Pero malinaw na isa siya tagapagturo at siya ay pumunta kay Jesus ng gabi at kinausap si Jesus. At hindi niya mawari, hindi niya maunawaan ang kahalagaan at anong ibig sabihin mag-born again. Kaya nagtanong siya, papasok pa ba sa sinapupunan? Yan ang kanyang mga question. Kaya nagtanong siya, dumating siya sa punto, nagtanong siya sa aklat ng 1 chapter 3 verse 9, paano po mangyayari yun? Tanong ni Nicodemo. At sumagot si Jesus, guro ka pa naman ng Israel. Kumbaga, nabasa mo pa naman lahat, pinag-aralan mo. Pero hindi mo pala ito naunawaan. Nakuha po ba natin yun? So kung gano'n, kahit tayo po ay nag-graduate ka pa ng doctoral theology, maaari lumago ka lamang sa kaalaman, subalit hindi sa relasyon mo sa Diyos. Kasi ganito din ang sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo chapter 23, kung saan sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa verse 3, tinutukoy niya ang mga tagapagturo. Sila po yung tagapagturo ng kautusan ni Moses. Sabi ni Jesus sa kanila, gawin niya ang tinuturo nila, pero ito sabi niya, at sundin ang kanilang inutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Bakit?
Ano bang ginagawa nila? Nagbasa-basa sila, nag-aaral sila, nagtuturo sila, subalit hindi nila ginagawa o isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Kaya sa kanilang mga tagapagturo, anong ginawa ni Jesus? Sila tinuliksa ni Jesus at hindi ipinagmalaki ang kanilang kaalaman. At sinabihan sila, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ng mga taong upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit, hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. So maaari po, yan po yung ibig kong sabihin, hindi ko po kayo discourage magbasa ng Bible, pero gusto ng Panginoon, meron tayong tamang perspective, tamang pananaw, at tamang pananangin kung saan lagi po tayo dapat magpapatuloy sa banal na Espiritu. Para ang ating kaalaman ay hindi lang tayo maging head knowledge, kundi makaroon tayo ng salita mula sa Diyos. Ito yung Bible, magbasahin mo yan, nandyan yan, pero walang buhay yan. Kundi ang Holy Spirit mismo ang pagtuturo sa atin. Amen? Siya yung author, kaya siya nakakaalam kung ano yung gusto niyang ibigay, unawa sa bawat isa sa atin. So ngunit, maaring may malalim kang kaalaman. So marahil ito ay naging head knowledge lang at ang kalungkot-lungkot nun, maaring di ka paligtas. Ang bagay na ito ay pwedeng pag-aralan. So meron po kaming kasamahan na sa World Evangelization dati, nagpatotoo siya na siya po ay 6 na taon na nagtuturo. Ay dahil siya ay 10 taon, hindi ako nagkamali, nagtuturo. Subalit, sinabi niya sa araw ngayon, doon pa lang daw siya na-born again. Kasi nag-aral siya, pero hindi niya nakuha ang pinakabuot, ang layunin ng Biblia. So, kaya yung topic natin, paano mo malalaman kung lumago ka sa relasyon ng Diyos? So, hindi lang may higit pa sa pagbabasa ng Biblia na pwede tayong makita kung paano tayong lumago sa ating relasyon sa Diyos. At ang pinakamagbisang paraan para malaman natin kung tayo ay lumalago na sa Diyos, sabi nga sa 2 Korinto, 2 po makikita natin. Una, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay namumuhay ayon sa pananampalataya. Pangalawa, ano daw? Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi nyo ba nalalaman na sa inyo si Kristo, maliban na lang kung kayo ay mga bigo sa pagsubok? Kaya makikita natin, subukin, suriin. So madalas talaga, mas malalaman pa natin ang relasyon natin sa Diyos kung tayo ay lumalago sa mga pagsubok na pinagdaanan natin. Doon natin makikita kung tayo ba ay lumalago na sa relasyon natin sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Apostol Santiago sa chapter 1 ng Santiago, verse 2, sabi niya, magalak kayo, mga kapatid, kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Grabe, di ba? Dumadaan ka ng pagsubok at gagalak ka. Ang pwedeng maggalak sa pagsubok na ganito ay yung mga tao talaga, sila po ay lumago na sa relasyon nila sa Diyos. Dapat ninyong malaman bakit nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay dumating sa pagkikinig at pagbabasa ng Biblia at hindi nang tatapos doon. Mas lalo tayo maging matatag sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na pinagdadaan natin. Amen po ba? Sabi nga sa verse 4, dapat kayo magpakatatag. Yan talagang pinaka-importante sa lahat. Kailangan natin magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulan. Kulang na tuloy. Amen? So may purpose yung mga pagsubok dumaan sa buhay natin. Maunawaan natin ngayon, ay, kaya pala, dinadaanan ko ang pagsubok na ito. At nais ko lang po i-encourage kayo. Kapag kayo may dumadaan ng pagsubok, huwag niyo po naman pagsalamatan ang pagsubok. Pagsalamatan niyo, kasama niyo ang Diyos sa pagsubok. Ang hirap naman yun, gustong-gusto mo yung pagsubok, di ba?
Sabi nga ni Lord Jesus sa atin, lead us not into temptation, but deliver us. Di ba? Sinano niya sa atin. So talagang walang pagsubok na hindi po natin pinagdaanan ng iba. Pero ang pagkaiba lang na meron tayo ngayon, mga kapatid, na tayo ngayon ay kasama na ang Diyos. Kaya kung ikaw, sa pagsubok na pinagdaanan mo sa sitwasyon, ay ikaw ay hindi ka na kung yung kaya mo na siyang harapin na meron kang mapayapa ka, nagagalag ka. Yan ay senyales o palatanda na ikaw nga ay lumalago na sa relasyon sa Diyos. Di ba? Kaya, eto na. Fresh na fresh. Sariwang sariwa. Mula nung nakaraang linggo, ang topic natin, or nailagay ka na ba? Dumaan ka na ba sa pagsubok? Ano ang nangyari? Nalampasan mo ba? Naiwasan mo ba? Namuhay ka na ba sa pananampalataya? Naumpisan mo na bang seryosohin? Talikuran ang mga bagay dati mo ginagawa o makalaman o makamundo? At hangad mo na ba ngayon magpatuloy magbagong buhay? Kung ang sagot mo sa tanong na ito ay oo, ibig sabihin, kung sa pagsasasat at pagsusuri, ibig sabihin, senyales ito, inumpisahan na ang iyong buhay lumalago sa relasyon ng Diyos. Amen? Nandun ka na ba sa sitwasyon na pinupursigi mo na yung sitwasyon, hindi ka na nag-iisip ng masama, hindi ka na nag-iisip, basta ang iniisip mo na lang, kung anumang bagay pinahintulutan ng Panginoon, meron siyang magandang dahilan. Kasi pag wala, hindi niya pahintulutan, ay hindi natin hindi na pahintulutan sa ating harapin natin. So yung pangalawa, mga senyales at pinag-uusapan natin, paano ka malaman na ikaw ay lumalago na sa relasyon mo sa Diyos. Mapayapa ka sa relasyon mo sa Diyos dahil sigurado ka na patungkol sa iyong kaligtasan, wala sa iyong mga gawa ay naapektado sa iyong kaligtasan. So malakas ang prosige mo ang pagpatuloy mabuhay sa katotohanan. Ganun yung mga senyales na ikaw ay lumalago na nga sa relasyon mo sa Diyos. At hindi na rin mabigat na pasanin para sa iyo, ano ang pagsubok pinagdaanan mo, sitwasyon pinagdaanan mo, may pera ka man, wala ka bang pera, ay mas maganda may pera, di ba? Pero in all, sabi nga, I can do all things through Christ, kaya ko gawin sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, sa kaginhawaan man, sa kahirapan man, I can do, kaya ko siyang harapin. Kasi kasama ko si Kristo sa aking buhay. So in other words, nandun ka na sa proseso, lumalago ka nga talaga sa relasyon ng Diyos. Kasi para sa iyo, tiyak ka na eh. Kailang yan. Ganito ang hirap pinagdaanan ko. Hindi man ako makaroon ng malaking bahay dito. May mansion naman ako sa langit. Amen? Ganun na yung pananaw mo sa iyong sitwasyon at dahil una, alam mo, ligtas ka na. So, ang mga ginagawa mong kabutihan, pagpatuloy sa katotohanan at or mamuhay na magandang halimbawa, hindi na yan patungkol doon sa kaligtasan mo. Kasi ligtas ka na. Pero bunga na yon. Ang mga kabutihan ginagawa mo ay para sa sarili mo, bunga na ikaw ay tunay na ligtas na nga. At ginagawa mo yan para sa sarili mo, para ikaw ay mabuhay ng mapapayapa ng may pagsasalamat sa Diyos at hindi ka nahiya lumapi sa Diyos. At pangalawa, para hindi tayo maging katisuran, kundi naging encouragement tayo sa mga nakakakita sa atin. Nabe-bless sila kung paano tayo magsalita. Nabe-bless sila sa ating buhay. Nakilala nila tayo, pero tinatalikuran na natin ang dati nating pamumuhay. Tama po ba? Blessing ba tayo nun o katisuran? Blessing. So
So kapag ang buhay natin ganun na, ibig sabihin, senyales na lumalago na nga tayo sa ating relasyon sa Diyos. So yun na yung pinag-usapan natin. Sa totoo lang mga kapatid, kasi yun talaga ang katotohanan. Makikita mo sa buhay, makikita mo sa sarili mo na nirerespeto mo na ang Diyos. Napag-usapan natin yan. Bilang templo niya. At mapayapa ka dahil alam mo, sabi nga sa aklat ng Roma, sigurado ka nga nakasiligtas eh. Hindi pa napag-usapan natin paano mabuhay bilang Kristiyano na hindi inabusang biyaya ng Diyos. Mapayapa ka na sa relasyon mo sa Diyos, sapagkat meron ka ng katiyakan, wala nang pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kamatayan man yung sinasabi sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 38-39. Actually, hindi ko nakabuhan kinuha. Pero ginawa ko na lang ang teksto na ito, sapagkat ang teksto na ito, kasi ang tunay na tao, may mapayapang relasyon na siya sa Diyos, lumalago na siya sa relasyon ng Diyos, nandun na siya sa pagpundasyon. Alam niya, wala nang pwedeng magkakahiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Wala nang pwedeng anumang bagay darating sa aking buhay maging hadlang para hindi ako magpatuloy sa relasyon sa Diyos. Kapatid, kung ganyan na ang iyong pananaw sa iyong relasyon sa Diyos, senyalis yan na ikaw nga ay lumago na sa relasyon mo sa Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So sa umanang ito, magdagan natin ang inspirasyon sa araw na ito upang mapatuloy tayo mabuhay sa katotohanan. Masyado ba ako mabilis? Hindi naman, di ba? Hinahabol ko kasi yung oras. Tumatakbo. Hinabol ko yung oras. Pero ini-enjoy ko ang presensya ni Lord. Sabi ko nga sa inyo, wala nang pwedeng magdulot dapat sa aking buhay na kahit anong sitwasyon dumadaan sa atin, yung joy and peace nandyan pa rin sa atin. Lahat ng opportunity lagi, yung mga pagsubok na dinadaanan natin sa buhay, opportunity yan para lumago tayo. Paano natin harapin ang sitwasyon? Di ba? Pero yung sitwasyon na yan, wala na, nasira na, wala ka na ng gana, nandito ka sa church, pero wala ka na ng gana, na-disturb ka na. O kapatid, senyales yan, kailangan mong lumago sa relasyon mo sa Diyos. Amen? So, tandaan po natin, dahil nagipag-isa na tayo kay Kristo, paborito na tayo ng Diyos. We are highly favored, deeply loved, pero huwag po natin kalimutan. Paborito din tayo ng Diablo, lalalapain. Paborito target niya tayo. Bibigyan niya tayo ng dahilan, gamitin niya ang mga tao, yung malapit sa atin, sadyain tayo, iharap sa mga bagay na kahinaan natin kung saan alam niya, mabilis tayong bumigay. Are you getting it? Nakukuha niyo? Gutom na ba kayo? Parehas lang tayo. Pero gusto ko ng tubig, kung meron sana. At dyan tayo nga mga kapatid, sinasamantala ng kalaban. Lalo niya tayo bigyan ng guilt dahil ito naman ay totoo lang. Talaga, ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa Diyos. Sabi nga sa aklat ng Isaiah 59 verse 2, ang masasama niyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi nyo makita at hindi nyo siya marinig. So alam ng Diablo kung ano ang dulot ng kasalanan sa atin. Hindi naman kasalanan uminom ng tubig, no? So alam ng Diablo kung ano ang dulot ng kasalanan sa atin. Kaya hahanap talaga siya ng pwedeng malapa, iligaw, lalo na yung mga paboritong anak ng Diyos. Ng Lord of Mercy Fellowship. Church, na pwedeng niyang malapa, iligaw para maglamig, manghina,
at tatalikod sa Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Diba? Maaaring binasa mo na lahat ng sinasabi sa kasulatan, subalit nagkulang ka pa rin sa kaalaman. Kaya upang hindi tayo madaya, muli, tara, balik. Sabi niya, ay uuwi na pala tayo. Hindi, balik tanaw tayo muna sa unang pagkakasala ng tao. Silayan natin ang ginawa ng kasalanan sa tao at paano ito hinarap ng Diyos. Kasi magpupulot tayo dito mag-grow tayo, lalago tayo dito sa relasyon natin sa Diyos. Kasi lalo tayo ma-inlove sa Kanya. Di ba? Ang greatest commandment is to love God with all our heart, souls, and mind. At hindi natin siyang pwedeng mahalin ng bonggang-bongga. Siya na lang talaga. Kung wala naman tayo narinig na mga salita patungkol sa Kanya, kung paano niya hinaharap, kung paano siya kabubuti, na hindi siya mabilis magalit, mapangunawa siya. So balikan natin yung nung nagkasala si Eva at si Adan. So Genesis chapter 3. Ibang verse 8, tapos na sila nagkasala. Anong ginawa nila pagkatapos sila nagkasala? Nung narinig nila lumalakat ang Panginoon Yahweh, anong ginawa nila? Pinuntahan ba nila ang Panginoon? Nagtago sila. Tingnan niyo kung anong dinudulot ng kasalanan sa atin. Itong pinibigay sa atin unawa ng Panginoon para makuha natin yung pinakabuot ng sitwasyon na ito. Makita natin sa verse 9, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Yan ang ginawa ng Panginoon. Si Adan nagtago, ang Panginoon hinanap siya. Sige, tuloy lang natin. Sa verse 10, anong dahilan? Anong ginagawa ng kasalanan? Natakot po ako. At makita natin, nagtago siya sapagkat siya daw ay hubad. Pero ang katotohanan, bago sila nagkasala, sila po talaga ay kapwa hubad. Si Eva at si Adan, sabi sa Genesis 2, verse 25, ngunit kahit sila ay hubad, parehas, nandyan din ang Diyos sa kanilang harapan, hindi sila nahiya. So ano yung nakikita nyo dyan? Ano ang dinudulot ng kasalanan sa atin? Tingnan nyo ng maayos. Kailangan matuto kayong makinig sa boses ng Holy Spirit. Sige, pagbulayan natin. Verse 11. Pagkatapos nito, nagtanong uli ang Diyos. Talagang si Lord, no? Hindi siya madaling magalit. Mapasensya siya. Nagtanong na naman siya ulit. Sino may sabi sa inyo yan? Bakit kumain ba kayo ng bungang pinagbabawal ko? Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Panginoon, pero lagi siya nagbibigay ng pagkakataon sa tao magsalita ng katotohanan. Pero anong sagot ni Adan? Sinisi na naman niya dun sa babae. Kayo talaga mga lalaki, ganyan kayo. Pinakain po ako ng babae, binigay niyo sa akin. Sinisi na naman niyo sa asawa niyo. Kaya ako naglasing. Kasi masama ang loob ko sa asawa ko. Oh. Pero yung totoo, gusto mo lang uminom. Totoo? Ano lang yan? Konting-konting pahaplos lang. Ay, pwede pa nga eh. Kaya ako nagpunta ng sugal kasi naburido ako. Maraming dahilan. At yung babae naman, nung tinanong, anong sinagot niya? Dininglang daw siya ng ahas. So makikita po natin, ang kasalanan talaga pag dumako sa atin, kaya meron tayong mga hidden sins. Sabihin mo sa katabi mo, alam ko, may kang tinatagong kasalanan. Siyempre ayaw mo sabihin sa akin. O sabihin nyo sa akin. Pwede nyo sabihin sa akin, okay lang sa akin. Nakatago na. Sinabi na. So sa sitwasyon na ito, hindi lang sinisi ni Eva, ni Adan si Eva, kundi ang Diyos din. Kasi sabi niya, yung babae binigay mo sa akin.
Yan po yung nakakalungkot mga kapatid, no? Ganyan po yung ginagawa ng kasalanan sa buhay natin. Kaya gusto talaga ng diablo, tuksoin tayo. Kasi sira-sira kaya nga yung kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Patay na patay ka talaga yung spiritual mo. Naglulupay-pay ka, naglalamig ka. So ngayon alam na natin na ang dulot ng kasalanan, kabayaran dito ay kamatayan. So kilalanin naman natin ang Diyos dito sa mga versikulo na iba na binasa natin. Una, kilala natin si Lord. Paano naman hinarap ng Panginoon ang kasalanan? Meron ba tayo natutunan? Sa Genesis 3:9, nung tinawag niya si Adan, kung nasaan ka naroon, anong nakikita natin? Talagang walang balak ang Panginoon magipag-iwalay forever. Meron talagang forever kay Lord. Hindi ba? Nakikita ba natin yan? Tatawagan mo pa ba yung, alam niya naman yun eh. Pero hinahanap niya pa rin ang tinawag. Saan ka naroon? So, malinaw ba ng balak ng Panginoon magipag-iwalay forever? At meron na talaga siyang nakakalaan sa misyon paano muli manumbalik ang relasyon natin sa Kanya. Sa verse 14, makikita naman natin, hindi nagalit ang Panginoon kay Eva, kay Adan. Although nakaroon sila ng consequences, may hinarap silang consequences. Kasi mahirap din yan. Kapag, ano ba yung consequences sa Tagalog? Meron kang dadaanan na hindi natin pwedeng sabihin parusa, no? Pero hindi ka maging mapayapa, magulo yung sitwasyon mo. Instant blessing, in other words, instant blessing, magaan sana. Kung yung sinabi ng Panginoon si Eva mag-multiply siya, walang hirap sana. Di ba? Makaroon lang siya ng let there be, walang hirap sana. Pero dahil sila po ay mas pinakinggan nila ang diablo. So nakaroon sila ng consequences. So dito ang tingin, para hindi kayo magkasala. Usap-usap na talaga kayo. Totoo nga. Diba? Pero ang kagandahan dito mga kapatid, makita natin, hindi tao ang sinumpa niya kundi si Satanas. Tama po ba? At bukod yun, ganito si Lord. Grabe talaga si Lord na sinasamba, pinupuri natin, kaya nababaliw talaga ako sa Kanya eh. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon, hindi na mamaliw, hindi na mababago. Binigay niya kaagad kung ano yung solusyon. Nagpropesiya na siya kaagad sa Genesis 3:15. At sinasabi niya dito, sige, mag-usap na muna kayo, mamaya na lang ako. Ngayon na yung consequences. Sige, tama na yun. Ayaw talaga. So makikita natin, dito nagsimula, okay, dito, focus dito yung tingin, kasi sayang ito. Paglilipas ito, baka mamaya, na sasayang ito, bahagi ito para lalo kayong lumago sa relasyon sa Diyos. Mahalaga kasi, ang superstar ang ating Panginoon. Kaya mahalaga, tama ang ating pagkakilala sa Kanya. Kasi pag once mali ang pagkakilala natin sa Kanya, magtatago tayo. Tingnan niyo si Job. May takot siya sa Diyos. Nabubuhay siya sa kabanalan. Ang Lord din ang nasabi. Pero dumaan siya ng pagsubok. Bakit? Dahil one-sided lang ang pananaw niya sa Diyos. Ang pananaw niya, kaya self-righteous siya. Kailangan gumawa ako ng kabutihan, gumawa ako ng kabutihan. Dahil yun ang iniisip niya, magpaganda sa relasyon sa Diyos. Pero hindi yun ang solusyon eh. Sa Genesis 3:15, ang solusyon para tayo ay makapasok sa langit, si Kristo lang. Amen? Kaya mahalaga, alam po natin ito. Kaya binigay na kaagad ng Diyos ang pangakong solusyon kay Satanas sa kasalanan at pagkawalay natin sa Diyos ay si Kristo lang. So habang inintay
ang pagdating ng Mesiyas para tuparin ang propesya sa Genesis 3:15, sa Genesis 3:21, pagkatapos sila nagkasala, ang mag-asawang Eva at Adan, ginawa sila ng damit at yari sa balat ng... Ayaw. Ano meron doon sa balat ng hayop? Oh. Dugo! Dugo ang meron doon sa balat ng hayop. So ito ay simbolo, ibinigay pansamantalang protection, simbolo ng dugo ni Jesus. Nangangahulugan, malinaw na rin po, pagkatapos nagkasala si Eva at si Adan, makikita natin sa Hebrew chapter 9, verse 22, ang ayon sa kautusan, lahat ng mga bagay na lililinis sa pamamagitan ng dugo at kung walang pag-alay ng dugo ay walang kapatawaran sa kasalanan. So pinatay yung hayop, parang imagine niyo, di ba? Yung hayop na kamilyo man o anong hayop, kinuha yung balat, tapos inilagay sa kanila, pero ang simbolo doon, ang dugo. Pansamantala, maging covering nila, kasi dugo lang ang pag-alay sa dugo. Kung walang pag-alay sa dugo, mga kapatid, walang kapatawaran sa kasalanan. Ito ay sapat na patunay para sa atin, sabi nga sa aklat ng Hebrew 9 verse 12. Kung ang nakatulong yung damit ng hayop na may dugo sa kay Eva at kay Adan, lalo na ang dugo ni Kristo. Tama mo ba? Minsan lamang pumasok si Kristo, sabi sa Hebrew 9 verse 12, sa damong kabanal-banalan, at ito ay, ano sabi dyan? Sapat na! May kulang ba? Sapat na! Ibig sabihin, period. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Para ano daw? Upang makaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Noon pa man, magpahanggang ngayon. Ito ay patunay na wala nang pwedeng makapaghiwalay sa akin sa relasyon natin sa Diyos. Kaya kung ang kasalanan natin kasing laki ng lugar ng Torah, ang kapatawaran ng Diyos kasing laki ng Pilipinas. Sapagkat walang pwedeng makipaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ito yung payo ng Panginoon para sa atin, para lalo tayong lumago sa relasyon sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, actually ako itinuturo sa atin ng Panginoon. Gusto niya alisin ang guilt sa atin. Kasi yan yung dahilan kung bakit nagtatakot, ay hindi ako ready, hindi na lang muna ako mag-church, hindi na muna ako mag-attend ng prayer meeting. Mga kapatid, bilang paalala, kahit anong mangyari, nagkamali at magkamali tayo. Pero every time nagkakamali, nagkakasala tayo. Oras yan para dapat umapit tayo lalo sa Diyos. Hindi yung oras para lumayo, kasi lalong masisira ang buhay natin. Amen? Kaya, eto, malapit na tayo matapos. 3 oras na lang. Kaya kung ikaw, kahit pinilit mo na hindi magkamali, ayaw mo nang magkasala, subalit nagkamali at nagkasala ka pa rin, hindi ka dapat, ang nangyari sa'yo, hindi ka na tumatalikod sa Diyos, at naging dahilan niyang lalo kang lumalapit sa Diyos, at inaamin mo sa sarili mo, hindi mo kayang mabuhay na hiwalay sa Kanya. Ang ibig sabihin ng senyales na yun, lumago ka na nga sa relasyon mo sa Diyos. Amen? So kailangan dumating tayo sa ganung klaseng sitwasyon.
Nasa pundasyon na tayo, walang pwedeng makapag-iwalay sa atin. Natapos na ni Kristo lahat. Kaya tiyak sigurado na ako ligtas. So mga kapatid, mahalaga na mapagtugubayan natin ang ating mga kainahan. Ngunit tandaan po natin, hindi ito dapat parang ipinagmamalaki natin ang sarili natin. Dapat ang nangyayari sa atin, tumatago, patungo tayo sa Diyos. At sa Kanyang salita, kaysa sa mga iniisip natin idea, iniisip natin plano, paraan. Sa totoo lang, nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tinanggap natin yung banal na Espiritu sa ating buhay, nandyan pa rin yung mga pagsubok, sitwasyon. Hindi naman nagbago eh. Nandyan pa rin may nag-iinuman, may nagsusugalan, may nagmamarites. Lahat nandyan pa rin sa paligid natin. Nakakarinig tayo may nagmumura doon, may dito naman sa kabila, nagmamahalan, dito naman sa kabila, nagbabangayan. Nandun ang sitwasyon, lahat nandyan. Hindi, nung tinanggap mo siya, nasa heaven ka na ba? Hindi pa rin naman tayo. Pero yung kagandahan ngayon ay hindi na siya tulad ng dati. Nagbago ka na ng pananaw. Actually, yung sitwasyon sa paligid natin hindi nagbago. Pero dahil nagbago tayo, nagbago na rin yung sitwasyon. Di ba? Dati, kapag may nag-overtake sa iyong sasakyan, nagagalit ka. Ngayon, nagagalit ka pa rin. Pero, hindi ko na sinisigawan. Sa isip mo, minsan nagbubulong ka. Nako-control mo na yung sarili mo. Tama po ba yun? So dati kapag meron kang pinagdaanan sitwasyon, ito yung pagkaiba. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero ngayon, meron ka ng kasama. Meron ka ng Diyos na sinasambal. At hindi mo na siyang sinusolo. Kundi pinagkakatiwala mo na malampasan mo ang lahat ng pagsubok sa biyaya ng Diyos. Nakitiwala ka sa Diyos kaysa sa iyong damdamin. Minsan may darating sitwasyon, nagdasal ka tungkol sa isang bagay at hindi ito nangyari sa iyo, sa iyong hinihiling. Ngunit, taos-puso mong sinasabi kay Lord, Lord, ayos lang. Hindi man ka nagpadala ng ulan, nagpadala ka naman ng bumbero. Ayos lang, Lord. Di ba? Hindi ka na yung katulad ng dati at ang dami mong iniisip. Kundi ikaw ay ganito na. Ganito ka na ngayon sa relasyon mo sa Diyos. Lord, kahit hindi nasunod ang nais ko, yung hiniling ko sa iyo, kagalingan, hindi yung nangyari, magkikinig pa rin ako sa iyo at susundin ang kalooban mo. At taos-puso mong sinasabi sa Panginoon, Lord, let your will be done. Totoo ha? Totoo, ganun ka. Dumating ka na sa ganun kasi sitwasyon. Hindi ka na katulad ng dati. Dati, kapag meron ka ng pinagdaan ng sitwasyon, hindi mo kayang bayaran ito, nabigo ka sa pag-ibig, naghahanap ka na ng puno ng kamatis para magpamatay. Kawawa ang puno ng kamatis. Mamamatay ang pakain. Pero kung ikaw ngayon ay kaya mo na siyang harapin, nandito ka sa isang sitwasyon, ay, itong problema na ito, lilipas din ito. Ang dami ko ng pinagdaanan, nalipasan ko na. Yung magandang halimbawa sa ating Sister Mary, diba? Halos na ubus siya lahat. Pero nagpapatuloy siya. Senyales yan na tayo ay tunay na lumagunan ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa paglago sa gospel at tiyak na tiyak tayo, hindi tayo mabibigo, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Sapagkat, sabi sa aklat ng Timoteo, pangalawang Timoteo chapter 1 verse 7, sapagkat ang spiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi spirito na
Ibig sabihin, kung hindi siya espiritu ng kahinaan, siya ay hindi kahinaan ng loob, ibig sabihin, kundi espiritu na kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Dakila ang Diyos na sa atin kaysa sa sino man at anuman sa sanlibutan. Amen? Taglay natin ang salita ng Diyos. Sinabi na sa atin na sa kasulatan kung sino tayo sa Kanya. Kaya tayo tumayo at ideklara natin kung sino tayo kay Kristo ayon sa kasulatan. Mga kapatid, sa ating pagbubulay ngayong umaga, tandaan po natin, suriin siya sa atin, suriin po natin ang sarili natin. Alam po natin, si Kristo na sa atin. At ang Espiritu ni Kristo na sa atin ay hindi ang Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya natindiyak natin kung tayo ay isuko lang ang buhay natin sa Kanya at sa Kanyang salita, sa Kanyang banal na Espiritu, tiyak magtatagumpay tayo. Dahil sabi niya, magtatagumpay ako, magtatagumpay kayo. Amen? So, i-deklara natin itong deklarasyon napakahalaga ito. Makanyan, Beo. Buhay natin nakasalalay dito bilang mga anak ng Diyos. Ito yung pagkalika sa atin ng Panginoon. Sabi sa aklat ng Awit 139 verse 14 or Psalm 139, sabay-sabay po tayo. Sino tayo? Sa Diyos, I am fearfully and wonderfully made, and God's words are so wonderful. Sabi mo nga, Amen. Amen. I am a new creation in Christ. All things have passed away. Amen. God's grace is sufficient for me, and His strength is perfected in my weakness. I'm strong and courageous, and God is with me wherever I may go. God has planned to prosper me, not to harm me, but to give me a benefit. Sabi nga natin, thank you, Lord. Lord, maraming salamat. Hallelujah. I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. Hallelujah. God is my rock and my salvation. Thank you, Jesus. The Lord is before me. I will never be shaken. I am more than conqueror in Christ Jesus. I am an overcomer. Everything is possible in my life by His power. God will surely supply all my needs according to His riches glory by Christ Jesus. Because I am a child of God. And I have the authority and power to trample serpents, scorpions, and all the powers of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on this promise as the servant of the Lord, and my righteousness is from Him. I will abide my faith in the finished work of Christ. In Christ Jesus' name, amen. Hallelujah. Church, let's worship the Lord our God Almighty.
kapangyarihan ng salita mo. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, Lord. Lagi kang nagpapakilala sa bawat isa sa amin. Para kami ay lumago ng aming relasyon sa iyo, puno ng pasasalamat, hindi puno ng reklamo, hindi puno ng takot, kundi puno ng tagumpay sa buhay. Church, ligtas na tayo. Wala na tayo dapat ikatakot. Kasama na natin ang Diyos, mga pangalan natin na basulat na sa langit. Kaya go in peace and serve the purpose. Let the grace, the peace, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. In Christ Jesus' name. Amen.